best of the best. Yes, good morning mga kauno and welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At kami po ay nagagalak na nandyan po kayo palagi every Saturday at kasama po namin kayo at kayo nanonood dito sa ating Uno's Best of the Best live in podcast. At syempre, every Best of the Best, meron tayong mga special guest na para sa inyong lahat. At ngayon po, ang ating guest speaker po ngayon, ang ating makakakwentuhan, ay walang iba kundi ang top 2 ng buong kumpanya. Ladies and gentlemen, let's all welcome mga kauno, Upline J. Taglocop. Iyon o, magandang araw sa ating lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama po sa international. At nandito kami ngayon, nakaka-excite yung pagkikwentuhan namin ni Mentor Coach J. Escobar. Grabe, no? Talagang nakakaabang-abang. Oo, ang saya nga kanina eh. Simula pa lang eh, no? Simula pa lang, ang saya na. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko kasi kanina. Kasi kami kanina eh, medyo nagkakatuwaan kami ni Upline J ninyo. At alam nyo to, masiyahin tao to eh. Pero bawat masiyahing tao, naniniwala ko, merong magandang istorya yan sa buhay. Yes, tama. Tama. Merong mga matinding pinagdadaanan yan. Okay, ibig sabihin may pinagdadaanan ka ngayon? Oo. No. Ano yung pinagdadaanan mo? Imagine mo, top 2 ka lang, may pinagdadaanan ka pa? Lahat naman may pinagdadaanan talaga eh. Oo, syempre kung wala kang dadaanan. Oo, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Oh, ang galing ah. Ang ganda nung ano mo ah. Yung panimula mo pala, panimula pa lang yun, no? Umpisa pa lang yun. Umpisa pa lang yun, binigyan mo na agad sila ng matindi, di ba? Oh. Tama. Baka meron ka pa mga gustong batiin diyan sa ano. Shout out po diyan sa mga makakapakinig, no, sa mga business partner ko, sa lalo na sa grupo ko, sa Team Scorpions, di ba? Sa YAD, sa Young Battalions at saka grupo ko mismo sa Victory International, no? Sige, ito yung unang katanungan ko sa iyo, Upline J. Taglocop. Ano ang background mo at paano ka napunta sa Uno? Okay. Ang background ko po dati akong construction worker, 2008 at saka 2009. Tapos after nun, hirap sa construction, nagpalakad naman ako sa lisensya sa security guard. Kaya bago ako napunta dito sa Uno, guardian na po ako simula 2010. So nag-construction worker ka rin pala? Opo, nag-construction worker ako dati, finishing mason ako dati. Finishing mason, ibig sabihin magaling ka talaga. Magaling din ako magpalitada. Oo. Okay yan. Oo, experience. Talagang nung nabili ko nga yung bahay ko, nagsubok pa ako mag-plastering. Kaya pa eh. Kaya pa? Oo, talaga iba talaga yung experience, no? Talaga hindi mo makakalimutan kahit kailan. Tama, ibig sabihin dala-dala mo palagi sa buhay mo, no? Opo, paano ka naman napunta sa Uno? Paano ka napunta ko dito, napagtripan lang ako ng kasama ko. Okay, Oo, kasi sabi niya sa akin, magiinuman. Teka lang, gusto ko ikwento mo kung paano mo talaga ginawa, paano ka naimbitahan. Para maintindihan ng mga kauno natin. Oo, yun. Sabi ng kasama ko, magiinuman, libre daw niya. Tapos bukod doon, meron daw sa akin ipapakilala, matangkad, mahaba ang buhok. Siyempre, maputi. Libre daw niya, di ba? Okay. Imagine mo, libre. Sabi ko, first time nangyari yun, na iimbitahan ako ng kasama ko sa gwardiya. Siyempre, sumama ako, dati lang po ako nagbabike, Upline J, dati lang ako nagbabike sa Ortigas. Nakatira ako dati dito sa Nia Road. Kaya yun, sabi ng kasama ko, inuman daw, libre. So pumunta ako doon sa Robinson's Galleria kasi doon daw kami magkita. Okay. Excited ako noon kasi maipapakilala. Kaso nga lang, nung pagkita namin sa Robinson's Galleria, bad trip ako. Bakit? Wala namang inuman. Walang pinakilala sa akin na matangkad, maputi, mahaba ang buhok. Di ba? Kaya yun, pagkita pa lang namin, sabi ko parang kakaiba na to. Yung pala, tawid kami sa overpass, di ba? Okay. Sa overpass doon, alam mo, lahat kasi tinuturo, ito papuntang Makati, ito papuntang Quezon City, ito naman papuntang Antipolo, di ba? Ortigas. Hindi niya tinuturo papuntang Green Hills. Okay. Bakit? Paglingon ko doon, makikita ko Uno. Diba? Kaya yun yung naano niya. Tapos tawid kami sa overpass. Pagbaba ko, nagulat ako Uno. Sa Uno Upline, may idea na kasi ako dati. Okay. Oo, bali pangalawang bisis na ako nayaya dito.
Kaya nagyaya sa akin dito yung kabats ko dati nung high school. Hindi ako sumali kasi syempre walang pera, di ba? Yun talaga yung pinaka ano talaga, pag wala kang pera, pag hindi mo gagawa ng paraan, hindi ka talaga makakasali. Tama. Kaya ang ginawa ko dati 2012, nayaya ako noon. Sabi ko dati pag-isipan ko muna. Kaya nagulat ako, 1 year na pala ako nag-isip, wala pa rin nangyari. Wala pa rin ako naipon kasi unang-una, yung sinasahod ko, halos napupunta lang pala sa gastos. Ayun. Di ba? Sa gastos, sa bayarin, sa ilaw, sa tubig, bayad sa bahay, pamasahe, pagkain. Ang malupit nun, padala pa sa probinsya kasi nag-aaral yung mga kapatid ko at tulong din kila mama. Kasi bilang tayo nandito sa Manila, support dapat tayo sa magulang natin at saka sa mga kapatid na nag-aaral. Tama. Kaya yon, sabi ko dati, talagang mahirap kasi wala talagang pagkukunan eh. Kaya sabi ko sa kasama ko, ano ba yan, Uno? Ayoko nito, di ba? Oo, kasi alam ko na eh, maglalabas ang pera. Sabi niya sa akin, ano ka ba? Hindi naman kita papasalihin dito. Imagine mo gumanon, tapos nagulat ako upline pag ano niya. Meron siyang chicken na hawak-hawak, nasa 2,000 mahigit or 3,000. Nagulat ako, paano nangyari yun? Bakit? Kasama ko sa gwardiya. Tapos, Wala ring ipon. Wala ding ipon. Tapos nagulat ako, nakasali. Ang malupit nun, may chiki pa. Okay. Siyempre, kasama mo sa gwardiya. Nakita mo may chiki, may income, na part-time lang ginagawa. Siyempre, ikaw, magtatanong ka. Na-curious ka. Na-curious ako. Sabi ko, Yan. paano nangyari yan? Sabi niya sa akin, hindi mo naman kailangan to. Yan. Imagine yung ginanon. Oo. Sabi ko, parang kailangan ko na. Yeah? Kaya yun, ang ginawa ko, tiningnan ko, inintindi ko. Anong explain sa akin, upline? Si Mentor Borneo Putistad, yung dating security guard. Ay, dating mangingisda. Dating mangingisda. Si upline na yun, dating security guard. Yun yung kapatid niya. Di ba? Malupit nun. Explain sa akin ni upline Borneo, naintindihan ko, naunawaan ko. Sabi ko, ganun lang pala. Kung bakit pala ako nag-isip dati, kasi meron lang pala ako isang bagay na hindi ko naintindihan. Kaya, yun yung tipong mga kapalit sa ilalabas. Diba? Pag naglabas ka ng pera, may produkto pala, merong insurance, merong libreng account, may chance kang makatulong sa maraming tao, at saka bukod doon, may chance pa mabago buhay ng buong pamilya mo. Maganda. Kaya yun yung naintindihan ko nung pangalawang bisis ko. Kaya sabi ko, kaya. Kasi magkano lang naman puhunan eh. Napakaliit na puhunan, pero pwede ka kumita ng napakalaki. Tama. Diba? Kaya imagine mo, no? Sabi ko nga, pinaliwanag sa akin ni upline Borneo, sa labas, Jay, pwede kang mamuhunan ng malaki sa traditional business. Kaso nga lang, maliit lang ang kikitain mo. Marami pang mga overhead expenses, di ba? Mga bayarin, magbabayad ka ng tao, may mga kupit pa. Hindi daw tulad ng ganito, napakalit ng puhunan, pero pwede kang kumita ng malaki. Kaya inintindi ko, nung naintindihan ko, talagang ginawan ko ng paraan kinabukasan. Nakaumpisa ako, ang malupit doon na nag-umpisa lahat, di ba? Inaral ko, nagpa-guide ako, nagpaturo ako, talagang hindi ako tumigil. Opo. At saka nagmamadali ako dati noon. Kasi tawag ng tawag dati yung yung ate ko. Oo, kasi siyempre, kapatid ko kasi yung nasa bahay ko na tinitirhan, ginabi na ako, tawag na ng tawag, kaya hindi ko siya naintindihan. Ibig sabihin, no, pag isang opportunity pala na pinakita sa'yo, pag nagmamadali ka, umuwi, hindi mo talaga maintindihan. Kaya ang kailangan pa lang ng ganun, relax lang, pasalamat ka lagi. Bakit? Imagine mo, sa dami-dami mong pwedeng puntahan, sa magandang opportunity ka pa napunta. Tama. Yun yung negosyo na ginagawa natin. Yun yung yun yung ginagawa ng karamihan ngayon na nanonood ngayon. Yun, bukod doon sa kung paano ka naimbitahan, gusto ko naman itanong sa'yo, sino ba si Upline J. Taglocop sa labas ng Uno? Ako, pamilyadong tao ako, tapos meron akong 2 anak ngayon, di ba? Tapos ngayon, asawa, yan, siyempre isa lang. Misis ko, yan, si Christine Joyce Taglocop, yan. Meron kami 2 anak, di ba? May pangalan pa. Oo, may pangalan pa yun, para hindi talaga... Maligaw. Maligaw. Kaya yun. Tapos siyempre, support din sa magulang, sa kapatid na nag-aaral, at saka siyempre, tulong din sa mga taong mga baguhan, lalo na sa mga matatagal na mga leaders ko, talagang talaga lagi, kailangan mo laging kausapin, kailangan mo tiyagain, di ba? Dapat ikaw mismo. Ako kasi ako mismo yung natawag sa kanila. Everyday? Oo, everyday, o di kaya once a week. Basta minumonitor ko sila, kamusta, ganito. So ikaw ay isang pamilyadong tao, ikaw ay isang mabuting anak sa inyong pamilya,
at ikaw ay tumutulong no, sa mas marami pang tao. Yun si Upline J. Taglokop. Kayo ba mga kauno, ganun din ba kayo? Sana medyo tatutularan ninyo no kung ano yung mga kung ano yung ginagawa ng ating mga international top earner. Yan, uunahin ng pamilya no. Napaka-importante unahin yung pamilya. Kasi sabi pa nga, isa lang yung magulang natin eh. Yun yung hindi natin kayang palitan kahit kailan. Kaya ngayon pa lang, habang nabubuhay pa sila, kailangan bigyan na talaga natin sila ng magandang buhay. Kailangan, kung halimbawa, nag-uumpisa ka pa lang ngayon, ipursige mo. Tama. Dapat desidido ka, dapat pursigido ka. Habang inaaral mo yung negosyo, dapat masaya ka, excitement ka. Kasi yung iba, no? Ito. Ayan, kasama yan, no, sa ating, sa pangalawang tanong natin. Yun yung gusto kong, ano yung mga strategies, okay, na naging effective, no, sa pagne-network? Isa sa strategy ko, unang-una. Excited ka. Excited. Yeah? Tapos dapat, yung tipong paglabas mo sa bahay mo, dapat masaya ka na. Yung iba kasi, paglabas sa bahay, malungkot na. Puno na ng problema. Puno na ng problema. Ibig sabihin, no, sa negosyo kasi natin, no, dapat paglabas mo pa lang ng bahay, wala ka nang ibang iniisip kung hindi makatulong ka na sa maraming tao. Yan, ano pa? At saka siyempre, dapat, ako kasi, yung paglabas ko sa bahay, unang-una, ako kinakausap ko lagi sarili ko eh. Lalo na pag... Sumasagot ba? Pakiramdam. Baka mamaya sumasagot kasi ako yung tipong laging tinuturo na minsan kailangan mong kausapin yung sarili mo. Para makaano ka talaga sa maraming tao. Para makapaintindi ka talaga sa maraming tao. Kasi tulad niyan, laging sinasabi sa sarili ko, yayaman ako. Hanggang sa nararamdaman ko, paglabas ko sa bahay, wala, iba na. Iba na yung energy ko, iba na yung energy, iba na yung galaw. Bakit yayaman ako at makakatulong ako sa maraming tao? Ginawa mo rin ba yan sa harap ng salamin? Oo naman. Doon ko ginagawa yan, Kaya ngayon, yung bahay ko ngayon, halos karamihan salamin. Kahit sa bintana, salamin. Tapos sa loob, laki salamin din. Doon ko talaga, doon mo tinuturo yung sarili ko, yayaman ka. Di ba? Makakatulong ka sa marami. Totoo yun. Although nakakatawa siya, pero totoo yun. Tama. Very effective, no? Pag na-convince mo kasi yung sarili mo, marami kang mako-convince na mapaintindi yung negosyo natin sa labas. Di ba? Sa mga magiging business partner natin. Tama. At saka, talagang maraming mga problema na dadaanan. Ang kailangan mo lang, wag mo laging tingnan yung problema. Tingnan mo lagi yung solusyon, yung parating lagi na solusyon. Diba? Oo, kayo pa mga kauno, ginagawa niyo rin ba yung yung kakausapin yung sarili sa harap ng salamin? Medyo weirdo, no? Pag pinakinggan mo mabuti. Kasi kakusapin mo yung sarili mo, no? Tama. So kailangan pala maramdaman mo. Maramdaman mo na yayaman ka talaga. Tama. Kasi kung ginagawa mo yung sa harap ng salamin at sumagot, tumakbo ka na. Iba yun. Delikado yun. Di ba? Imagine mo, sinabi mo, tas may sumagot. Di ba? Ito, medyo seryosong tanong to. Gusto kong maramdaman nila, okay, ano yung personal story mo na hindi mo malilimutan sa uno? Yung mga napagdaanan mo ba? Ano yung mga naging struggle mo? Ano yung mga napagdaanan mo? Nung bago ka pa lang, kasi yung pagpunta mo pa lang ng opisina, medyo kakaiba na yun. Nakabike ka eh. Nakabike lang ako. Yun yung gusto kong marinig nila na ikwento mo nga sa kanila. Ang hindi ko makalimutan, yung tipong pagtag-ulan. Imagine mo, pupunta ka sa office, Ortigas. Nakabike lang ako. Ilang beses ako bumili ng kaputi na pang bike. Kaso nga lang, nasisira lang kaagad. Kaya ang ginagawa ko pag umulan, alam mo yung garbage bag, yung XL, binubutas ko yung yung sa di ba, yung sa may puwet. Butasin ko yan pati dito, yung nilalagay ko sa bag ko at saka parang cover na, tapos yun din yung ko sa ulo ko. Manipis lang yun. Manipis lang yun, pero mas matibay yun kasi kahit mabanat siya habang nagbabike ka, hindi siya basta-basta mapupunit. Yun yung talagang grabe talagang struggle, yung tipong baha, imagine baha papunta pa lang sa duty, papunta doon sa Ortigas pag tag-ulan, hirap, di ba? Okay. Kaya sabi ko,
ayaw ko talagang tumagal na ganito lang yung buhay ko. Mm. Di ba? Nung nag-invite ako, ang daming mga sabi sasali pero hindi natutuloy. Nakakalumural yon, pero Nakapanghina. nakakapanghina yon. Kaso nga lang, mas lalo, imbis na manghina ako, mas lalo ako nagpursige. Di ba? Marami akong mga, tulad niyan, nag-umpisa ako. Di ba? Marami akong mga kasamahan sa trabaho. Ini-invite ko, di ba? Sinishare ko yung negosyo. Sabi nila, galing na ako dyan, hindi naman ako kumita dyan. Mm. Di ba? Maraming ganun eh. Maraming sumali sa ganito, hindi naman kumita. Ibig sabihin, no, sabi pa nga, pag makinig ako sa mga hindi kumita, mas lalong walang mangyayari sa akin. Kaya anong ginagawa ko? Pag meron mga rejection, marami mga nagsabi sa akin na walang mangyayari sa'yo, ang ginagawa kong vitamins up yung opisina. Punta ako sa office. Oo, lagi ako napunta sa office. Lagi ako nagtatanong doon. Lagi ako nakikinig sa mga may nagsasalita. Di ba? Tapos ang hindi ko makalimutan up, yung 2015, Yan, ano yung nangyari niyan? Oo, yung full-time na ako noon Full-time na ako. Yung tipong Nag-resign ka na? Oo, Kumbaga, resign na ako, nag-full-time nag-resign ka na na, ako. Di kaya bago ako mag-full-time, kung bakit ako nag-resign ng alas 2 ng madaling araw nagbabike ako sa EDSA. Ano nangyari? Imagine mo, umuulan. Tapos yung kaputi ko, yung yung garbage bag. Bag. Tapos pag paakyat diyan sa may Santulan, 'di ba? Galing Santulan Station, pauwi na dito Quezon City. Pag paakyat doon up, mayroon nag-trip sa akin na basura. Yung mga basura na truck. Oo. Kasi ako pag nagbabike Binuhat ako, ka? hindi naman, parang Kala ko binuhat ka. ginit ako up doon sa gilid. Oo, Alam mo, sabi sa akin, magpapakamatay ka na ba? Sabi sa'yo, oo. Wag ka dyan, magpapakamatay ka na ba? Bakit? Kasi ako, pag nagbabike ako, di ba papunta dito? Imbis na dito ako sa gilid, dito ako sa kabila na. Dito ako sa kabila dumadaan. Kasi dito sa kabila, ang daming mga bus eh. Ang daming mga Umiiwas motor. ka, Umiiwas ako. Dito ako sa pinakagitna. Di ba? Oo, ang malupit. Pag tripan ako, sabi mo, kapapakamatay ka na ba? Binabato ako ng mga buti. Sabi ko, hindi na to maganda eh. Grabe na to eh. Ang ginawa ko, imbis na paakyat ako doon sa taas ng ng Santulan, may pababa yun doon. Binisan ko pababa, tapos dandahan lang ako. Talagang kinakabahan talaga ako up. Talagang sabi ko, grabe na to. Iba talaga yung pinagdaanan na to. Ito yung hindi ko makalimutan. Kaya simula noon up, wala pang isang buwan noon nung pangyayari noon. Nag-resign ako sa trabaho ko sa gwardiya. Kasi sabi ko, nagawa ko nga magbike sa EDSA eh. Napagtripan na nga ako doon. Sabi ko, what more pa kaya dito sa negosyo na ginagawa namin. Sabi ko, kung nagawa ko magbike doon, mas lalo ako parang sa lakas ng loob sa lakas ng loob meron na ako eh. Sabi ko, sa lakas ng loob, what more, pag i-apply ko to sa negosyo na ginagawa ko, sigurado ako anong kailangan ko, lakasan ko na ng loob ko, trabahoin ko na lang, sipagan ko na lang, tapos mas effective ako. Ang inaral ko kasi simula nag full time ako or bago man ako nag full time, approach. 'Di ba? Nagpapaturo ako sa iyo, no? Oo. Oo. 'Di ba? Ano yung mga sasabihin, no? 'Di ba? Sabi mo, kailangan nakangiti ka, masaya ka. No? Tapos ang ginawa ko doon, parang pag nag-approach ako, ang ginagawa ko doon, tinatanong ko muna kung saan lugar sila. Oo. Siyempre, pag halimbawa, pag lawig, ganun lang ako niya, no? Gumagano na, ba nakadaan. Ang malupit noon, pag nakaganon up, lalapitan ko na. Excuse sir, parang familiar ka sa akin. Yan. Ano pala yung province mo? Yan. Oh. Halimbawa, pag Bisaya up, ganun ba? Bisaya din ako. Di ba? Sa approaching yan. Sa approach yun. Sa approach yun kasi yung minister ko talaga dati. Kasi wala naman ako kakilala na gusto kong share ng negosyo dito kasi lahat yun mga ayaw na. Tsaka hindi pa uso Facebook. Tsaka hindi uso yung Facebook. Di ba? Kaya approach lang. Di ba? Saka ang cellphone natin noon. Yung dipindot lang na dipindot na tanggal pa yung likod. Oo. Di ba? Tama. Grabe yung yung Samsung at saka Nokia. Yung dipindot na tapos tanggal pang likod. Dikipad. Dikipad. Ito yung gusto ko itanong. Bukod doon sa mga pinagdaanan mo na yon na hindi siya madali yung binabato ka ng mga bote o mga bote, mga sa EDSA talaga yun. Meron ka pang ibang nadaanan? Meron pa. Tapos yung hindi ko din makalimutan nung nag full time na ako. Yung namatay yung lola ko, nawala ako na ipadala kahit piso. Yun, masakit So, ibig sabihin, wala ka nagawa? Wala akong nagawa. Oo. Kaya, ang ginawa ko talagang gigil na gigil talaga ako sa sarili ko. Anong pakiramdam nun? Nung talaga, wala kang ang hirap yung tipong maipadala? tawag ng tawag si mama.
Oo. Ang ginawa ko nga up, hindi ko na sinasagot yung tawag nila eh. Kahit number, pag may hindi na. Ang ginawa ko na lang doon up. Sa yun up, doon sa Aura, yung sa Aura office. Tawag si Mama, Jay, patay na si nanay. Sabi ko, isip ko, wala naman akong magawa. Uuwi ako doon, wala naman akong pera. Wala din ako mapadala sa kanila. Ang ginawa ko doon up, punta na lang ako sa simbahan. Kasi sa pinakataas ng Aura may simbahan doon. Doon noon up, doon nag-umpisa. Dasal ako kay Lord, di ba? Talaga sabi ko, Lord, hindi na yung tipong Mag-isa ka lang nun, mag-isa lang ako punta doon. Tapos ang ginawa ko kay dasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi na ako papayag na mayroon pang mawala sa pamilya ko na hindi ko maparamdam yung magandang buhay para sa kanila. Kasi ang hirap noon yung lola ko na yung nag-alaga sa amin. Di ba? Tapos nung talagang dahil focus na, hindi naman agad sa amin na pag full time mo dito, kikita agad ng malaki. Di ba? Kaya ang ginawa ko dati talagang dasal ako lagi. Pag meron ako invite, na-invite ko approach or flyers dati. Ang ginagawa ko imbis na dadaling ko sa opisina, dadaling ko muna sa simbahan. Dasal muna kami doon, parang ako, dasal muna ako doon. Pagkatapos sa dasal, ang dinadasal ko, Lord, sana ito na yung makakasama ko sa negosyo, na tutulungan ko, at saka makita sana yung opportunity na maganda para sa, makatulong din para sa pamilya niya. Tama. Yun, araw-araw yun bawat simula, nag-i-invite pag nag-i-invite na ako, dalhin mo sa simbahan, tapos dalhin ko doon sa third floor, sa orientation na. Oo, yun yung ginagawa ko lagi. Pag may invite yun, tapos lahat ng mga kausap ko na nililista ko na yun. Tama. Oo. May sistema na. May sistema na. Ito yung gusto kong marinig ng mga kauno natin, na mga nanonood dito sa ating podcast. Ano ba ang buhay ng isang upline J. Taglocop nung bata pa lang siya? Okay. Yung bata pa ako, tubong masbate po ako. Oo. Yan. Ako, sa bukid kami, sa bukid. Oo. Anong buhay niyo noong time na yun? Hirap. Sobrang hirap. Kasi nung nag-aaral ako, yung wala na nga pambili ng hindi na mapapalitan yung sapatos namin, chinilas namin na butas-butas na. Kasi imbis na pambili ng chinilas, pambili na ng pagkain. Hindi kami makabili ng kaputi pag tag-ulan. Ang namin namin pag tag-ulan, anahaw. Yung pandong namin. Parang payong. Oo, parang payong namin, anahaw. Tapos pag nagpunta kami sa eskwelahan, wala, bawal nakachinilas. Nakapaa na kayo? Nakapaa lang yun. Oo, nakapaa lang yung galing bundok, pag tag-ulan nakapaa yun. Pero kahit ganun ang maganda doon, kahit ganun yung hindi namin ininda yung hirap. Ang ginawa namin, in-enjoy lang namin Mangsaya, mga kasama, di ba? Enjoy lang, habulan, di ba? Kukulitan. Kulitan lang. Ibig sabihin kahit mahirap pala pag isang bagay, pag in-enjoy mo, hindi mo talaga mararamdaman yung hirap. Kaya yun, imagine mas lalo nung high school ako. Ano naman Hindi nangyari? ako nakaranas na magsakay sa tricycle papuntang school. Puro lakad? Lakad yun, mga isang oras. Isang oras mahigit yung lakad papuntang school. Balikan. Tapos pag wala pa rin pambili ng payong. Imbis na pambili ng payong, wala. Tapos ulam namin, toyo lang, minsan asin, minsan tuyo, di ba? Ganun lang. Oo, talagang sabi ni Papa J. Mahirap din, Sabi ni Papa J, ikaw yung magpapaganda ng buhay natin. Yan lagi sabi ni Papa. Kaya ang ginawa namin pag walang pasok, tanim ng saging, tanim ng kamote, tanim ng balanghoy, yung kamuting kahoy, tanim ng nyog, yun yung namin. Tapos syempre, kami sa kalabaw, yun na binabantayan namin. Kasi ang trabaho ni Papa, taga-kupra, yung inaakyat yung nyog. Kakaiba yung yung ganun. Pinagdadaanan nyo pag nasa probinsya. Iba rin yung laro nyo, no? Oo, iba din. Di ba? At saka hindi talaga ako, si Papa, hindi talaga ako tinuruan ni Papa magbarkada. Kasi sabi ni Papa, pag magbarkada ka, baka palainom ka, di ba? Mag-UC ka, baka maaral mo yan, masasayang lang yung pera mo dyan. Tama. Kaya ang ginawa ni Papa, imbis na magbarkada ako, sinasama niya lang ako sa bundok.
mag-araro, tanim ng mais, di ba? Yun yung minaster ko sa probinsya. So, ibig sabihin, yung bata ka, masabi mo na taong bundok ka pala. Oo naman. Taong bundok. Taong bundok pala. Shoutout po dyan sa mga taga-Masbate, no? Yan. Oo, tama sa mga taga-bundok. Oo. Alam niyo mga kauno, kami po yung nagtatawanan lang, pero pagka nararamdaman niyo mabuti yung kwentuhan namin, medyo may kurot, no? May kurot sa puso kasi lahat ng ating mga international top earner, meron talagang mga pinagdaanan talaga sa buhay na hindi siya madali. Baka nga mamaya ikaw maganda pa yung buhay mo nung bata ka pero tignan niyo naman yung mga successful at mga nakagawa at mga kumikita ng malaki dito sa Uno talagang grabe ang pinagdaanan, no? Grabe ang pinagdaanan. Ano pa lang, kabataan pa lang usapan yan, ha? Grabe na pinagdaanan. Kaya, very inspiring, no? Tama. Yung mga istorya na ganito, very inspiring siya. Okay? Ito naman, kausapin natin lahat ng ating mga kauno na nanonood ngayon. Ano sa palagay mo yung kadalasang pagkakamali na nagagawa ng mga distributors, lalo na kung bago pa lang sila? Okay. Ang kadalasan na ramdam ko yan sa mga tao ko, lalo na sa lahat ng mga nag-uuno, mga distributor ng company natin, kadalasan talaga unang-una, ang pinakamahirap kasi pakinggan ang pinakamahirap gawin yung pinakamadali. Yeah. Di ba? Ano yun? Bilang bago, pag sinabi, di ba, lagi mo maririnig yun, makikinig ka sa upline mo, lagi ka dapat nagtatanong, di ba? Dapat lagi ka nag-a-attend ng training. Habang ina-attend mo yung training, dapat masaya ka. Bakit? Natututo ka Di ba? Tapos pangatlo, yung tipong kailangan mo mag-refer, di ba? Kailangan mo magpasali. Yun talaga Imagine mo, lahat na sinasabi, kaso nga lang, yun yung hindi ginagawa nila Ang ginagawa nila, imbis na magtanong sa mga nakakagawa, andun sila sa sulok. Nagtatanong sila sa mga hindi nakagawa. Sablay, di ba? Sabi pa nga, kung gusto mong... May mga awarding yung grupo Bawat grupo may awarding. Kung sino gusto mo mag-top direct. May mga awarding kasi tulad sa grupo namin. Top direct. Yung pag marami kang napasali, i-recognize ka sa grupo. Tama. Imbis na yun yung tatanungin mo, ang tatanungin mo, yung walang award. Ibig sabihin, yun yung wag na wag mong gagawin. Kasi karamihan, ganun talaga Yung iba kasi, magaling magsalita Maganda pakinggan, kaso nga lang, wala namang award. Yun lang. Di ba? Ang ako, yung tipong kahit hindi naman ganong magaling magsalita, pag may award dyan, yan yung didikitan ko. Tama. Bakit? Meron niyang ginagagawang maganda May nagagawang tama. Meron siyang nagagawang tama. Yun lang naman lagi sinasabi ko. At saka siyempre, kung bakit lagi naman talaga sablay yung karamihan dahil sa pagkamahiyain. So, isa yun sa mga nangyayari. Bakit kaya sila nagiging mahiyain palagi? Unang-una kung bakit silang mahiyain natatakot kasi sila lumapit. Isa yan? Takot. Sunod, Tapos, hindi nila alam hindi nila alam yung negosyo. Hindi nila inaral. Kasi unang-una, ako ganun din ako dati. Nahiya din Mahiyain ako. ka rin dati. Mahiyain ako. Nahiya ako. Natatakot din ako. Kaso lumapit, nga lang, nahiya ka rin lumapit. kaso nga lang, sa katagalan, mas lalo kong ipinursigo yung sarili ko. Sabi ko, kung ang pagkamahiyain ko, makakatulong to para makatulong ako sa maraming tao, hindi ko to tatanggalin. Kaso nga lang, yung pagkamahiyain, hindi makatulong sa maraming tao, kailangan natin tanggalin paunti-unti. Anong ginagawa ko dati? Kaya nga, meron tayong sistema di ba? Di ba, may onograph na ngayon. Tama. Di ba, yung tipong mag-ano ka ng papel, di ba? Dapat lahat ng nakalista dyan, yun yung dapat mong lapitan. Bakit makikita mo dito, di ba? May sasakyan na, di ba? Ito na yung income. Imagine mo, yung income na yun, kung gusto mo yun, dapat yun lagi mong lapitan. Tama. Kaya nga, ngayon ko naisip, ngayon ko na-realize, yung tipong napaka-importante pag nagpapa-onograph ka sa mga may awards, sa mga may income, kasi yun yung dapat mong lapitan, yun yung tatanungin mo Yung Tama. iba kasi nagpa-onograph lang. Pagkatapos onograph, thank you Tsaka magkakaroon sila ng idea. Magkakaroon kung kayo sino ng yung mga idea. taong nakausap nila, di ba? Oo, kaya nga pinakausap sa'yo or kinausap ka para hindi ka na mahiyang lumapit. Tama. Inando naman
Andun naman, tutulungan ka namin. Ang malupit, pag ikaw naman ayaw magpatulong, mahirap ka talaga tulungan. Mahirap tulungan. Oo, yung tao ayaw magpatulong. magpatulong. Tama, Yeah. tama. Oo. Ganun yun. Kaya tanggalin nyo yung hiya nyo, tanggalin nyo yung takot, palitan mo ng lakas ng loob. Yeah. Napakaganda ng mga napakaganda ng mga tip ni Apply J sa inyo lahat. Gaano ka-importante ang pagbibuild ng relationship sa mga business partners natin? Oo, napaka-importante yun. Mm. Kailangan, wag na wag mo talagang yung tiwala nila sa'yo. Tiwala, no? Tiwala. Unang-una. Wag masisira ang tiwala. Wag masisira yung tiwala. Oo. Tulad yan, ang pinaka-importante, ang pinaka-powerful sa lahat, yung makipag-cooperate ka sa mga cruise line. Oo. Dapat lahat ng cruise line, kaibigan mo. Tama, para may lalapitan ka. Oo, meron kang lalapitan. Oo. Di ba? Wag lang dapat yung kaibigan mo dito, yung upline mo or downline mo. Oo. Di ba? Dapat marami. Mm-mm. Di ba? Marami ka dapat lalapitan, dapat marami kang kaibigan. For short parang kung hindi ka pala kaibigan, kailangan mo maging pala kaibigan dito. Tama. Bakit? Pag marami kang kaibigan, maraming tutulong sa'yo. Maraming pwedeng kang Oo, lapitan, marami kang no? pwedeng lapitan. Kaysa naman, upline mo lang yung kaibigan mo. Di ba? Pero importante pa rin yung pagsunod sa sistema na Oo grupo, naman, di ba? sundin yung sistema. Oo. Marami kang pwedeng lapitan na upline, pero ang pinakasusundin mo, yung upline mo. Tama. Mm. Kasi iba-iba kasi yung sistema ng bawat grupo eh. Hindi, ang ginagawa ko din nakakaisip ako ng maganda para sa grupo. Sinasubmit ko kay Upline Borneo. Borneo, Maganda ano yata kaya? to, pag Mukhang ganito. maganda to. Tama. Oo. Try ko to. Okay ba? Okay ba to? Parang ginaganon ko. Hinihingi mo yung consent Oo, niya. hinihingi ko na alam ko makatulong na sa grupo ko, pero nilalapit ko pa rin kay Upline. So, ibig sabihin, yung relationship, para kayong hindi lang business partners, Oo. dapat para rin kayong magkapatid, Oo, parang ganyan mas ba? higit pa to Oo. Imagine mo mas higit pa to sa magkapatid, magkapamilya. Yung negosyo natin talagang masulid pa to sa magkaibigan eh. Mm-mm. Kasi ang magkaibigan nag-aaway-away, yung kapatid nag-aaway-away, pero tayo dito talagang haba ng pasensya eh. Tama. Talagang grabe, talaga iba eh. Isa yun sa madidevelop, Oo, no? yung madidevelop na Yung pasensya, ang haba. pasensya, habaan yung pasensya, di ba? Talagang Oo. dito lahat yung attitude mo dito, pag pala galitin ka, mainipin ka, lagi kang mareklamo, lahat yun, tatanggalin yun paunti-unti. Tama. Oo, kasi pag ikaw laging nagrereklamo, hindi ka makakapag-create ng relationship sa mga upline saka sa downline mo. Exactly. Diba? Marami pa namang bagong ganyan. Oo, daming ganun. Imagine ka bago-bago pa lang nagrereklamo na. Ayan. Ano masasabi mo sa kanila? Ibig pag sabihin, yung mga ganyan, kung ganyan ka lagi, kailangan kailangan mong baguhin. Wala namang masama mag-adjust eh. ganyan? Oo. Yeah? Parang tornilyo lang 'yan. Kahit gaano mo kasikip, kahit gaano kahigpit, meron kayang gawa ng paraan niya ng upline mo para maluwag-luwag. Oo. Diba? Parang tornilyo up, kahit anong higpit, ayaw na eh. Anong gagawin? Marami ng diskarte. Nare-remedyohan para mas mabilis sa'yo magawa yung negosyo na ginagawa natin. Anong masasabi mo dun sa mga yung bago pa lang, tapos ang dami na nilang yung nangyayari yan eh. Yung reklamo, tapos hindi napupunta ng opisina, nagkakaroon ng mga issue. Ano masasabi mo sa kanila? Wala. Kailangan mo talagang baguhin. Adjust ka talaga. Kailangan, kung bakit lang naman ganun, kasi unang-una na minsan, nakakalimutan nila, ano yung purpose mo kung bakit mo ginagawa yung negosyo na ginagawa natin ngayon. Malaking basehan din ba yung tingin niya sa upline niya, hindi 100%. Oo naman. Kaya siya dumarating sa punto na ganon? Palagay mo? Oo. Kasi minsan, wala naman perfectong upline. Oo. Ang daming mong pwedeng makita 100% na hindi maganda sa upline mo, pero wag mong tingnan yun. Ang tingnan mo lagi, yung mga magaganda, Makakatulong sa'yo. Mm-hmm. Di ba? Kasi ang upline parang upline. Halimbawa, ikaw binigyan mo ako ng isda. Okay. Di ba? Lotong isda. Anong kakainin ko doon? Siyempre, yung laman. Oo. Hindi ko kakainin yung tinik. Oo. Di ba? Bakit? Pag kinain ko yung tinik, delikado yun. Ibig sabihin, ganun din. Sa lahat ng mga upline, lahat yun bilang bago, distributor ka ng bago, bibigyan ka namin ng isda.
Tama, Nakadepende sa'yo kung ano yung kakainin mo doon. Tama, no? Minsan, kung ang tinik yung kinain mo, ibig sabihin, mga mali, yung mga nakita mo sa upline mo, kung bakit ka nagkakaganyan, nagrereklamo, di ba? Anong gagawin mo? Absorb mo lagi yung laman. Kasi yun yung makakatulong sa'yo para madali yung negosyo na ginagawa natin. Oh, imagine mo, no, pag bago pa lang, no? Oo. Ang dami-dami makikita, nakita pa yung mali. Oo. Oo. Mas lalo pag tumagal na, pag hindi mo baguhin. So, ibig sabihin, normal na tao ka pa nun. Normal ka nun. Normal na tao ka pa nun. Oo. Ibig sabihin, yung na-adapt mo pa yung buhay sa labas. Tama. Kasi sa labas, ganyan eh. Oo. Ang mga tao, ang lagi nakikita yung taas ang bilihin, Opo. mahal yung pamasahe, Tama. di ba? Oo. Ba't hindi ka tumingin nung may mga opportunity Oo, para ano kumita ng opportunity? malaki? Kasi pag kumita ka ng malaki, kahit gaano kataas yung bilihin, hindi mo mararamdaman yun. Tama, Kaya, no? oo. Kaya kailangan mo nga kailangan mong baguhin. Anong dapat nilang tignan? Tignan nila yung Tingnan mo lagi yung tama, positibo. positibo. Oo. Sabi pa nga, normal naman, negative, positive yung mga mangyayari. Pero lagi tingnan lagi yung solution, yung positive. Tama. Kasi yung tipong mahirap naman pag puro positive yung makita mo. Siyempre, ang magpapalakas sa atin, negative, positive talaga kaya para mag-combine. Parang ilaw yan eh. Pag hindi negative, positive, hindi yan iilaw. Di ba? Normal lang yun. Pero lagi mo dito sa negosyo natin, tingnan mo lagi yung makakatulong sa'yo, yung maging positibo ka. At saka siyempre, yung tipong, wag mo talagang tingnan yung mali eh. Kasi pag mali ang tiningnan mo, mali na ngayon eh. Tingnan mo lagi yung mga pwedeng makatulong sa'yo. So, dapat ang kopyahin nila kung ano yung tama. Oo, kung ano yung tama, yun yung kopyahin. Oo. Tsaka tama yung sabi mo, no? Walang perfectong upline, walang perfectong distributor. Lahat Wala yan, din perfectong downline, di ba? Adjust lang. Adjust. Napaka-importante nung adjust, Adjustment. no? Opo. Grabe, no? Kaya nga, tulad yan, halimbawa, sa negosyo natin no? Marami mga training, tulad yan. Nakita mo yung negosyo, nag-decide ka, sumali. Di ba? Makasali ka, di ba? Gumawa ka ng paraan. Tapos, di ba? Parang ganito, sa paraan na lang, sa mga hindi pa kasali, bigyan ko ng idea, mga hindi pa kasali. Parang ganito, sa mga hindi pa kasali, nakita mo yung negosyo na makakatulong sa'yo, may chance na mabago buhay ng buong pamilya mo, ang kailangan mo ngayon, desisyonan mo. Tama. Anong i-desisyon mo? Kung problema mo yung pera, gagawa ka ng paraan. Anong mga paraan? Daming paraan eh. Sabi pa nga, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Okay. Di ba? Gawa mo ng paraan. Anong naisip mo na paraan mo, higo mo yan. Kasi desisyon mo yan eh. Tapos kung halimbawa, tulad ko, nangutang ako. Di ba? Nagsanla ako ng ATM. Ikaw yung ginawa kong paraan para makasali dito. Basta maraming way. Kasi dalawang bagay lang dumadating sa buhay natin, Kung hindi emergency, opportunity. Okay. Pag emergency dumating sa buhay natin, gagawa tayo ng paraan. Pag opportunity, gagawa din dapat tayo ng paraan. So pareho lang? Oo, parehas lang. Kasi ang magkaiba lang doon, pag emergency, gawin mo ng paraan, mababaong ka sa utang. Okay. Babaong ka talaga sa hirap doon. Pero pag opportunity yung ginawa mo ng paraan, may chance mabayaran mo yung mga utang mo, at saka may chance makatulong sa maraming tao, may chance rin mabago buhay ng buong pamilya mo. Napakaganda apply. Yes. Grabe yung yung mga bagsakan mo ngayon at talagang marami silang matututunan. Tama. Pati ako, dami ko din natutunan. Yung napakasarap sa ganito, Dabor na nagsishare tayo ng wisdom, knowledge, mas marami din tayong natututunan. Habang nagkikwentuhan tayo. Opo, habang nagkikwentuhan tayo. May natutunan ka ba? Yes, sobrang dami. Ito, ikwentuhan pa lang natin to. Masarap to pagka, may katabing kape rito, no? May katabing kape. Walang kape, no? Alright, ito, Upline J. Medyo nasa serious part tayo. Gusto ko maramdaman nila ano yung gusto mong sabihin or maibibigay mo? Okay? Anong payo ang maibibigay mo kung babalikan mo at makikilala mo yung batang ikaw? Ang unang payo ko doon, kailangan paglaki mo, kailangan magsipag ka, kailangan magtiyaga ka, habaan mo yung pasensya kasi marami kang dadaanan. Unang gagawin mo, dasal ka kay Lord. Pagdasal mo lahat ng mga gusto mo sa buhay, at saka siyempre, kailangan mo lakasan loob mo. Kasi pag pahina-hina yung loob mo, mas walang mangyayari sa'yo. Magiging talunan ka. Tama. Sabi pa nga, yung tipong ikaw yung bida
sa buhay mo eh. Ikaw ang bida ng Ikaw yung pamilya bida mo. ng pamilya mo. Yan. Oh. 'Di ba? Kasi bakit? Tandaan mo ang bida. Lahat ng bida kahit anong pelikula ng papanoorin mo, ang bida sa umpisa binubugbog, pinapahirapan Nagugulpi niya. yan. Oh. Ginugulpi. 'Di ba? Pahirapan ka, maraming challenge, maraming mga pagsubok na daanan mo. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo ituloy kung anong pangarap mo. Tama. Ilaban mo yan hanggang dulo kasi lahat ng bida nasa dulo talaga yan. Siya pa rin yung panalo. Bakit? Ikaw yung bida ng pamilya mo. Darating itong ikaw talaga yung panalo para sa buhay ng buong pamilya mo. Kailangan mo iangat yung pamilya mo kasi ang hirap talaga tumanda na walang pera. Kasi sa totoo lang, napaka-importante ng pera sa panahon ngayon. Bakit? Lahat yun eh. Di ba? Di ka makakapunta sa palengke pag wala kang pera. Di ba? At saka siyempre, ang pinaka na payo ko sa kanya, pag may pera ka, ingatan mo. Tama. Di ba? Yun yung pinaka-importante, ingatan mo yung pera. Wag lang dapat, wag mo isayang yung pera sa kung saan-saan man. Huwag mo lulustayin. Wag mo lulustayin yung pera. Oo. Kasi napaka-importante. Yung tipong mahirap kitain yung pera, pero sa totoo lang pag hindi mo ginamit yan sa maganda, napaka-bilis naman yan maubos. Pag hindi mo ginamit sa Pag tama. ginamit sa tama. Oo. Pag hindi mo ginamit sa tama, mabilis maubos yan. Oo. Oo. Ito naman, magandang question to. Ano yung ma-advise mo sa mga nag-uuno na nagsisimula pa lang? Oo, sa mga nag-uuno na mga nagsisimula pa lang, ang advice ko sa inyo kailangan talaga unang-una, kailangan mo talagang aralin yung negosyo. 'Di ba? Kasi pag inaral mo yung negosyo mo, sigurado ako, bandang dulo, ikaw naman yung makikinabang diyan. Pangalawa, kailangan mo yung tipong yung tipong ipursige mo yung sarili mo. Dapat mabilis mo matutunan yung opportunity na ginagawa natin. Yung sistema natin, yung unang-una, 'di ba? Para pag inano mo yung di ba? Yung sistema natin, pag naaral mo yung sistema natin, napakadali lang yan eh. Napakadali lang. Ang kailangan mong gawin, yung tipong normal, di ba? Sa umpisa, parang nakakatamad, di ba? Sasabihin mo, parang hindi ko kaya. Tandaan mo lagi, i-challenge mo lagi yung sarili mo, na kung nakaya namin, nakaya nila, mas makakaya mo. Kasi hanggat hindi ka matcha-challenge dito, wala talagang mangyayari sa'yo. Bilang bago, kailangan atinan mo yung mga special training. Ang dami mga special training, tulad ng mga training natin marami yan, SMBS, di ba? Maraming mga training dyan, tapos mas lalo pag yung mga anniversary, sales rally, di ba? Yung wag na wag kang mga company gatherings, wag na wag kang mawala dyan. Yung mga laanan mo talaga ng oras. Kasi ako kung hindi ako naka-attend sa mga ganun, walang jitag lokop na top 2 sa buong company ngayon. Nabuti na lang nung nag-umpisa ako, anong sinabi na Apply Borneo sa akin? Jay, dahil hindi mo pa alam yung negosyo natin, aralin mo to. Okay. Laanan mo talaga to ng oras. Kasi imagine mo sa trabaho nga natin, di ba? Sa trabaho natin, nilaanan mo ng oras yan. Na kahit kailan, hindi ka naman yan bibigyan ng magandang buhay. What more kaya, dito sa negosyo na ginagawa natin, pag ito yung laanan mo ng oras, ito talaga, darating yung time, bibigyan ka talang magandang buhay. Kasama pa yon yung buhay ng buong pamilya mo. Yan, napakaganda napakaganda nung payo ni Upline J para sa mga baguhan. Ito bilang last question, makinig kayo mabuti, mga kauno. Ano ba ang goal ngayon? Ano ang goal ng isang Upline J Taglokop? Unang-una, siyempre, pamilya ko, dapat maganda yun sama-sama kami ng magulang ko dito sa Manila, Goal ko, dapat mas maraming kikita sa mga leaders ko. Di ba? Tapos siyempre, goal ko mas lalong malapit talaga kay Lord. Di ba? Yun talagang pinaka-importante. Pag nalapit tayo ni Lord, matatakot na tayo gumawa ng mga hindi maganda kasi lahat naman talaga eh. Di ba? Tapos siyempre, goal ko talaga, babalik yung 1 milyon na income ko. Yan, Yun talaga yung goal ko. Tapos yan. Sasakyan, madadagdagan pa yung sasakyan ko, sasakyan sa grupo, di ba? Tapos siyempre, maikot ko yung Pilipinas. Na may Bilang mga Pilipinas. Kasama yung international na meron akong mga business partner doon. Yan. Di ba? Kaya nakakapunta na ako sa Jinsan, Sultan Kudarat, di ba? Sa Davao, di ba? Nueva Vizcaya. Tapos sunod naman, plano ko ngayong taon na darating, talagang maikot ko talaga yung mga business partner ko. Kasi ang sarap nun, yung tipong nakaspasyal ka na doon.
napaintindi mo pa yung negosyo sa kanila na kailangan nilang gawin, kailangan nilang seryosohin. Naturuan mo Kasi pa. mas matuturuan pa talaga ng tama. Tama. Oo, kasi lagi ko ang sinasabi, ang hirap tumanda na walang pera. Kaya ngayon pa lang, hanggat opportunity pa yung dumadating sa buhay mo, habang opportunity pa, seryosohin mo na, trabahoin na natin. Huwag na huwag kang magreklamo, tapos lakasan talaga ng loob, yung pinaka-importante. Yan. Napakaganda ng Oo. mga goals si Upline J. Taglokop, no? At talagang, alam mo, marami pa siyang gustong sabihin. Yes. Alam ko, marami pa siyang goals. Kaya lang, pag Oo. inisa-isa natin yan, talagang Dami. mauubos yung isang buong araw natin. So, ngayon, Upline J. Taglokop, maraming salamat sa oras mo. Ha? Thank you, At, thank you, tayo thank you, magkasama thank you. ngayon. Yes. At hanggang sa muli, no, mga kauno, tayo po magkita-kita muli sa ating another episode na naman ng ating Unos Best of the Best live on podcast. At marami kaming hinanda ng mga special guest speakers para sa inyong lahat at marami kayong matututunan sa kanilang lahat. So muli, ako po si Upline J. Escobar, kasama natin si Upline J. Taglokop dito po sa ating Unos Best of the Best live on podcast. Ayos. Ayos. Thank you, Uno.